Nandito kami ngayon sa Municipality of Muchong, Samar. Plano namin na ibisiklita ang mga trail dito. Dahil first time namin ang lugar na ito, magpapaturo muna kami kay Bryle General sa mga lugar na dapat naming daanan. Si Bryle ay bagong employee dito sa LGU ng Muchong, Samar. Kung hindi ako nagkakamali, taga rito ang kanyang mga angkan, kaya kabisado niya ang mga pasikot-sikot ng lugar. Bago pa man kami pumunta sa mga dapat naming puntahan, inikot muna namin ang bayan sa pamamagitan ng pagbibisiklita. Sinamahan kami ni Bryle. Una naming binisita ang kanilang municipal building. After sa municipal hall, pinuntahan namin ang tinatawag nilang Baywatch na kung saan mayroong nakatayong building dito na akala ko restaurant. Ano yan, kaunan? Ano yan? Restaurant? According to Bryle, ito daw ang tinatawag nilang Balay Baybayon or House at the Bay. Ang bahay na ito ay isang event place dito sa Muchong, Samar. At dito na rin nakalagay ang ibang mga informations about tourism. Punta naman tayo sa Baywatch ng Muchong. Parang pier, parang port. Lawak. Ano yan, tao nga, baklas. Kaya ng ibang mga bayan dito sa Samar, ang Muchong ay isa ring coastal town na kung saan ang pangunahing hanapbuhay dito ay pangingisda. At makikitaan na rin natin ang mga iba't ibang uri ng pangingisda na gumagamit ng lambat at kawayan na itinatayo sa dagat bilang isang trap sa mga isda o ano-ano pang mga nahuhuli dito. Maliit at simple lamang ang bayan ng Muchong at mayroong 30 barangay na nasasakupan dito. Base sa 2020 census, mayroong lamang mahigit 15,000 mga Muchonganon ang nakatira dito. Noong unang panahon bago pa makisawsaw ang mga Amerikano, maninisid ng mga oyster ang hanapbuhay ng mga tao dito at nagipagpalitan sila ng mga root crops sa karatig barangay at munisipyo. Unlike with other towns in Samar, hindi malinaw sa akin kung saan nanggaling ang pangalang Muchong. Pero ayon sa aking nabasa, mayroong isang taong nagbukas ng oyster at laking gulat niyang may nakita siyang perlas at tinawag niya itong Mucha. Dahil dito, pinaniwalaan ng mga settlers na ang lugar na ito ay puno ng kayamanan. Kaya tinawag nila itong Mucha or Land of Treasure. Siguro dito na kinuha ang pangalang Muchong from the word Mucha. Hindi lang ako sigurado. Kung may alam ka patungkol dito, kung ano ang pinagmula ng pangalan ng Muchong, please comment down. Tayo pasokpan dito. Church. Iya, okay na. Our initial plan is to bike along the trail under the jurisdiction of Muchong, Samar. But sometimes, things doesn't go as planned. Dahil parehas kami hindi pa nakapunta sa bayan ng San Jose Dibuan, so we decided to drive 4 wheels papunta sa bayan na ito. At ito ang makikita natin sa next update.
Medyo may kalayuan din mula sa Mochong hanggang sa Sarusilipuan. Abot siguro ng more or less 24 kilometers. Imbis na mag via Buray to Lopilocon, dito kami dumaan sa may Pangil hanggang sa may Barangay Kasantig. Medyo may kalayuan din ang lugar. Sa tagal na kaming biyahe, tinulugan kami ni Ma'am Ethel.